Totoo ba to, Bongbong Marcos? Etong video na ito, AI ba to? Ay, sinisimulan ko na ha. Kaya nga nagtatanong tayo kasi nakita ko tong video na ito. So, gusto kong matanong kung AI ito. Hindi ko rin alam. Honestly, hindi ko alam. But I really hope na itong video na ito ay AI. Bakit? Napakadelikado nung sagot ni Bongbong Marcos patungkol doon sa ano ang gagawin natin laban sa gera. Delikado po ito. Napakadelikado nitong binitawan ni Bongbong Marcos na ito. Pakinggan po natin. Mr. President, with the expected oil price hikes in the coming weeks and disruption in the global supply chain, I think it's also a fair assumption na tataas din po ang presyo ng ibang mga consumer goods. Are there certain goods that we are bracing for and what interventions are in place? Well, Yan, okay. So bukod sa langis, syempre pag tumaas ang langis, tumaas ang gasolina, tataas din yung ibang mga produkto. So anong ine-expect natin? Yan po ang tanong. Ano pong ine-expect natin, President Marcos, na mga iba pang tataas na produkto? Ano ang ating planong gawin para masolusyonan natin itong pagtaas ng produkto ngayong panahon ng gera? O, ito po ang sagot ng presidente nyo. it all depends on how long this lasts. Kasi kung matagal ito, doon mararamdaman. It takes a little while for these price shocks to go through the system bago maramdaman yung daily consumers na maramdaman nila sa presyo ng mga iba't ibang produkto. But because there will be, siyempre, magkakaroon ng effect. Ang hirap pong panuorin, Bongbong Marcos. Ang hirap pong, pakitulungan nga ako kasi baka bobo ko eh. Hindi ko talaga maintindihan kung anong ibig sabihin ni Bongbong Marcos niyan. Pakipaliwanag nyo nga sa comment section, ano ba talaga ibig niyang sabihin? Hindi ko talaga, alam mo, hindi mawala, no? Hindi dahil sa pro Duterte tayo, hindi po yun ang issue. Alam nyo si Duterte, pag pinapanood nyo, di ba excited kang panurin? Yung tinitingnan mo talaga kung saan yung leading ng bansa natin, saan patungo. Ako talaga pag inaaral ko yung sinasabi ni Bongbong Marcos, parang gusto ko suntokin yung laptop eh. Ano ba talaga? Lalo't pag masama ang gising mo, tapos papanuurin mo. Ano ba? Slow ba yung utak ko? Hindi ko talaga maintindihan lang talaga. O wala talagang direksyon yung kanyang pinagsasabi. Yan, Tuloy natin ha. Sige, tulungan ninyo ako. Paki-explain ano ibig sabihin ni Bongbong Marcos. Siguro kung may mga nanonood dito na mga panatiko ni Bongbong Marcos, paki-explain nyo na rin. pero yung mga halimbawa, the only place where the transport has been Nako, Bongbong Marcos, delikado yan. Alam mo, delikado. Gera po ito. Ang malas lang natin na dumadaan sa malaking gera ang mundo ngayon, tinatamaan ng problema sa langis, si Bongbong Marcos, ang presidente. Tapos ito plano niya. Hindi mo maintindihan. Ito direksyon niya. Hindi mo maintindihan. Marcos, kung anong tinitake mo mang multivitamins, pakitigil mo muna. Kasi parang nahihinto yung utak mo. Ito po, ginagawa ng nating katatawanan ha. But this is dangerous. Especially to a country like us na mahirap. Kasi nga, kung mayaman na bansa ay tatamaan sa pagtaas ng presyo ng gasolina, tayo pa kayang mahirap na bansa. Sa pool talaga tayo dyan, considering na ang bansa natin nuknukan ng traffic. Tapos, very sensitive na nga ang ating political, tapos nasamahan pa ng ganito, ng gera, tapos nasamahan pa ng ganitong statement ng presidente. So parang ang dating sa atin, sige, magutom na kayo. Hindi ko rin alam yung pinaggagawa ko. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin natin. Magutom na kayo, basta kami may pera. In short, ganun eh. Ito pa, tingnan natin. So yun nga yung sagot ni Bongbong Marcos patungkol sa problema natin sa gera, na napakadelikado ng kanyang sagot, tapos dito pa sila. Ito pa ang concern ng grupo ni Bongbong Marcos. Tingnan po natin. Well, alam mo, may kumausap sa akin yung isang secretary, cabinet member. Sabi sa akin, Egay, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Yan, cabinet member. So ibig sabihin, tinalaga ni Bongbong Marcos siya nag-appoint dyan. So, alam natin, alter ego ang cabinet. Ha? Yan po ang issue ng Malacanang. Na si Erice, makasara. Pambihira, no? Ganyan po kababaw. Sino kayang cabinet yun? Sabi ko, ako yung kauna-unang nagsalita against war on drugs eh.
Hindi ko naman nilalabanan yung Marcos Dynasty, pati Duterte Dynasty, nilalabanan ko eh. So patas lagay muna natin sa konteksto si Erice nilabanan yung war on drugs ni PRRD. Hindi po natin kinakampihan si Erice, pero ang sinasabi natin dito, hindi siya pro Duterte, hindi rin siya pro BBM. Kung kukulayan nyo ako, isa lang kulay ko, dilaw. Yun, isa lang kulay ko, dilaw. Ito problema sa dilaw ngayon. O hindi man yung mga followers ng dilaw. Ito problema sa pink ngayon. O sa pink lawan. Yung mga liderato nila, kain suka. Pagka hindi ka kain suka ngayong panahon ng pink lawan, ng dilawan, ng pink, maka-Duterte ka. So dapat kumakain ka ng suka. Isa lang ang kulay ko, dilaw. Okay. Sabi ko, Di ba? Yan yun. Ako kung meron mang talagang dapat na maninindigan at sasabihin sila ang oposisyon, dapat si Erice. Bakit? Kinukontra niya si Sara, kinukontra niya si Bongbong Marcos. At hindi siya kain suka. Legit dilaw. Yan ang tunay na dilaw. Yan ang tunay na oposisyon. sa kanya. Sabi niya, hindi, yung mga salita mo nagpapalakas kay Sara. Ang sabi ko, mali yan. Hindi ako nagpapalakas kay Sara. Yung mga kapalpakan nyo, yun na nagpapalakas kay Sara. Yun. Exactly. Yan yung lagi nating ini-explain. Ang problema sa gobyerno ni Bongbong Marcos, pag binira sila at binuking yung kanilang pagnanakaw, binuking yung kanilang katarantaduhan, yung kanilang kalukuhan, lahat ng ginagawa nila, pro Duterte ka na. Hindi ganun. Dapat lang na i-booking yun. Kasi trabaho ng congressman, lalo na nasa minority ka, lalo na tinatawag mo sarili mo opposition. Ang problema dito kila Risa Ontiveros at kung sino-sino pang mga kainsuka na yan, tawag sila ng tawag sa sarili nilang oposisyon, pero nakikipag-alyado sila kay Bongbong Marcos. Niloloko ka. Kung ikaw makadilaw, kung ikaw makapink, niloloko kayo ng mga leaders nyo. Except to si Erice. Alam mo, ang totoo nagpapabagsak kay Bongbong Marcos, hindi si Sara. Yung kapalpakan ni Bongbong Marcos. Kasi kung maganda ang ginawa ni Bongbong Marcos, kung ang daming proyekto, walang flood control anomaly, walang ghost projects, ang daming mga tulay na nagagawa, tumataas ang ekonomiya, kung lahat yan napapaganda ni Bongbong Marcos, kung paano ginawa ng Duterte sa Davao, kung ganun ang ginawa niya sa Pilipinas, hindi makakaporma si Sara eh. Bakit? Ang ganda ng ginawa niya eh. Tinalo niya yung ginawa ni PRRD. Kaso hindi, baligtad. Tinalo niya yung ginawa ng tatay niya. Mas masahol pa siya sa tatay niya. Bakit kayo mangangako kung di nyo naman kaya? Bakit bumabagsak ng ekonomiya? Kayo namamahala. Alam ka namang i-criticize ko sa Sara, hindi naman siya namamahala ng bansa. Pumapalpak yung bansa, di sino dapat i-criticize kayo? Kayo yung gobyerno ngayon. Kayo yung namamahala ng gobyerno ngayon. Swak na swak tong sinabi ni Erice na to. Swak na swak. Hindi porkit binabanata mo gobyerno, maka-Duterte ka na. Sino pa sisisihin? Si Sara. Wala ngang budget ang OBP. Binawasan nyo na ng binawasan. Sino bang namamahala? Di ba? Parang ako, this is how I see it. Pagpalpak ang pamilya, I look at the father. Di ba? Sino ba dapat namamahala? Pag nabangga yung bus, kasalanan ba nung konduktor o kasalanan nung driver? Pag bumagsak ang eroplano at hindi naman engine failure, sino may kasalanan? Stewardess o yung piloto? Ang problema kasi nito sila Bongbong Marcos, lagi silang naghahanap ng ituturo. May problema talaga ako. Hindi lang to kay Bongbong Marcos Ito'y pangkalahatan sa atin. May problema tayo pag ang isang tao hindi marunong mag-assume responsibility. Laging assume responsibility. May nangyari sa pamilya nyo, akuin mo yung problema. Kasalanan mo, hindi yung kasalanan ng sino-sino. Parang ganun eh. I mean, hindi ko pinakikilaman yung diskarte sa pamilya. But as I see it, hindi pwede ka sisi ng sisi. Titingnan mo din, dapat wala po akong nakitang nag-a-assume ng responsibilidad to si Bongbong Marcos. Puro sila turo, puro sila turo, puro sila turo.